So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisis. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Doc Willie Ong. So, yun, meron itong pamagat na Doc Willie Ong may bagong pagsubok na naman, nag-critical, September 7 to 11, 2024. I think ito yung some kind update patungkol sa kanya. Actually, nakita ko yung some kind intro niya. Meron siyang mga dinadamdam dito. Medyo sobrang sad talaga yung pinagdadaanan niya, men. So, yun, before we start, share ko lang sa inyo na si Doc Willie Ong, minsan na rin ako natulungan ng mga videos niya dati, nagkaroon kasi ako ng some kind sakit, tapos syempre, yung tipong hirap tayo sa buhay, yung video ni Doc Willie Ong, yung some kind nagbigay sa akin ng hope, So, maraming thank you. Kaya nalaman ko na merong dumapo sa kanya na sakit, ay medyo nalungkot talaga ako, men. Nakakalungkot. So, yun bago natin simulan, Doc Willie Ong, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin yan, men. Panoorin nyo. Tulong na rin natin sa kanya, And, yeah, also, before we start, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Doc Willie Ong may bagong pagsubok na naman, nag-critical. So, some kind of update to. So, again, Doc Willie Ong, Filipinoisis, start. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ang bukol. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative. Grabe, nakakapangilabot siya. So, mahal ka rin namin, Doc Willie Ong. Yeah, I think maraming Filipino naman. I think yung subscriber mo yung nagpapatunay talaga na maraming Pilipino nagmamahal sa'yo. Kasi every subscribe is appreciation, di ba? Pasasalamat natin kung sa mga binibigay niyang advices. So, negative emotion from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Let's pray for Doc Willie Ong, men. Isalin natin siya sa mga dasal natin. Naiintindihan ko kayong kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Anong ginawa niyo? Binash na ako ng binash. Sobrang loob ko. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? I saw my mom. Grabe. My mom died. Nandun siya. Kinukuha na niya ako eh. Yan, yung usaping sa pagtakbo niya naman, men. Kung hindi niyo ibubuto, men, huwag na kayo magbato ng masasakit na salita. Di ba? Ako, to be honest, yung vice ko dati si VP Sara naman. Hindi ko naman talaga siya binoto. Pero, di ba? Anong kasalanan ng tao? Tumakbo lang naman siya. Nagnanais lang din naman siya na pagsilbihan yung bayan. Anong point pa para hamakin niyo yung tao? Diba? Actually, sobrang tahimik niya nga lang nung tumakbo siya. Tapos ginagawa ng issue, diba? Sobrang sad. Readmitted ako. I was vomiting, delirious, high fever. They check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. My BP was low, 85/60, dehydrated, sepsis, vasodilation of the artery from possibly E. coli. Ow! Sakit niya. Sakit niya. Sakit ang bukol. Grabe. Kawawa. Nakakalungkot panoorin, men. After 4 days of treatment, Doc Willie now out of danger. Doc Willie's second medical crisis, September 7, 2024.
Another brush with death diagnosis, neurogenic sepsis, high fever, chills ba? Dry mouth, dizziness, BP low 85 by 60, heart rate 128, white blood cell count 036. Meds, Neopuchen to increase WBC, meropenem 4, Lasix, aldactone, albumin infusion, and tripolitan. Ayun. Kamusta po sa mahal kong followers? How are you? Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna, buhay pa naman ako. So today, ginagawa ko tong video, September 11, 2024. What time is it? 11 a.m. 10 a.m. Okay, 10 a.m. September 11, anong day na ba ngayon? September 16. Parang may transformation po sa akin. Hindi ko alam. Parang, alam niyo, gabi-gabi, parang may pumapasok na spirito dito. Hindi ko alam ano nangyayari. At meron ako mga nakikita. Kukwento ko sa inyo. Sabi nga nila, yung mga may cancer patients, I have sarcoma. Para sa mga doktor, you can use me as your case study din, ha? Okay lang po. Hindi ako magagalit. I will allow... Oo. Yan din yan eh. Kasi meron ding mga doktor na gumagawa din ng mga videos patungkol sa kanya. Diba? Tapos yun, may mga nakikita din ako mga comment na bakit daw some kind pinag-aanuhan pa. For studies lang din naman guys, diba? Kasi yan din naman yung ginagawa ni Doc Willie yung dati. Na para makapag-share din ba para sa ibang tao. Diba? Para at least naman kung tamaan ka ng mga ganyang sakit, hindi ka agad magpapanik or at least meron kang idea ba kung ano yung dumapo sa'yo. Use Doc Willie on case Kudos study. to doctor. Yan. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. The cancer situated itself in a very tricky and devious manner. It started from the T10, T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Grabe. Bukod sa... Grabe, pati tubig, min. Grabe. Ako yung nahihirapan sa kanya eh. Hindi ko tinatawag Hindi ko na sambahi ang cancer, ha. Binalak niya yung esophagus ko. Tapos ang ginawa ng sarcoma, inipit niya yung aking right atrium. It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Look at my veins. And worst of all, you know what happened? This sarcoma is almost closing my inferior vena cava. My feet, grade 3 edema, swollen feet yesterday. Today, grade 1 edema only. See, grade 1 edema. Grade 1, grade 2. Up to here. Ano ba? Parang namamaga siya. Yun ba yung edema? Zoom nga natin. It's a pitting edema. See, it's a pitting edema. Napipindot. Look at my legs. It's pitting edema. Tisa, tama na. Nakakatakot na yan. Ewan ko, pero pasensya na guys. Parang kwela kasi talaga si Doc Willie yung So I will show you. Sa lahat po Dinadaan may niyo sa cancer, I will speak in English. So everybody in the world will be inspired. If you have Yun. cancer, you have to fight. I have one of the best doctors this morning. I am not saying they are the best, we are not the best, or Philippines is the best. It does not matter. But maybe there is some God's will that brought me here. Because when I saw all the beauty and strength, the speed, the coordination, and the brain power, everything here, ooh, it's like everything here is happening. Fast speed, fast speed. Saan ba siya na guys sa hospital? Dito lang sa Philippines nga. Kakabanggit niyo lang, 'di ba? Kala ko sa ibang bansa eh. Kasi si Chris Aquino sa ibang bansa, 'di ba? Here in 2 days they will get all your labs ready. On the 3rd day they will kill the cancer. So on the 3rd day I had the first chemo. The problem I am admitted right now.
for one of the side effects of chemo, which is low WBC, which led to my condition now. You will be very surprised sa mga doktor po dyan. For those doctors and health workers watching, my diagnosis right now is neutropenic sepsis. Ano po So, yan? ano po, what I should do as cancer patient, I was given this regimen, doxorubicin, but my hair, it fell a lot. But they say all this hair will fall off. So look at it while Grabe, no? So, makakalbo na siya. Look at it while I still had a hair. I still have hair. I also took cisplatin, the IV. That's why everything I eat is metallic. Grabe. I had sores because chemotherapy, they say, is a poison. It kills the cancer cells, but it also will kill some of your healthy cells. But the issue right Grabe, now no? is we have to attack the cancer. The 16 cm mass, doctor says Laki. it is inoperable. Too many blood vessels already attached to it. Inoperable pa. So, ibig sabihin, hindi pwedeng operahan. So, paano siya, ano niyan? Paano malulunasan yan ngayon? Grabe. I thought last week I was dead already. In the Philippines, I do not know if I will live or I will die. Grabe. This is not about issue about country. Wala po. Parang God's will lang to. So, you judge, you bash, you do. Sa akin lang ha, if you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. I think I Damn. got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. So, ayun. Ito na yun, guys. Ito na yung ano, from the doctor mismo. I think I got all this pain from the negative thoughts and negative emotions, from all the hurt, from all the bashings I got from 2022 vice presidential campaign. So, ito na yung patunay, men, na yung mga salita natin, it can hurt. Pwede din siyang makamatay. Pwede siyang mag-lead into depression ng isang tao. Diba? Kung sasabihin mo, ba't madidedo ka sa words? Pwede kasi nilang damdamin yan eh. 'Di ba? Pwedeng mag-lead into depression. Yung iba, dinidedo nila yung sarili nila dahil hindi nakayanan. Kaya nga tayo dito sa Pilipinas, tayo pa naman yung grabe mang race dito or racist tayo masyado. Wala tayong paki sa emotions ng iba. 'Di ba? Wala tayong for example, yung mga nangyari dati kay Vice at nung kay sino ba yun? Yung sumali sa Especially For You na may mga kumakampi din sa mga sinasabi ni Vice na kesyo ganyan, kesyo ganito. Huwag daw balibalain, ang OA naman daw, something like that. Di nila alam na ito, pwede pala itong pagmula ng 'di ba? Ng sakit ng tao. Ito kay Doc Willie Ong about doon sa pagiging vice presidential niya. Vice president nung tumakbo siya. Kasi yung iba dati, since galit sila kay kay Isko Moreno, kasi maraming issue si Isko Moreno dati. Ngayon, pati vice president niya inaatake. 'Di ba? Kung mapapansin mo nung election si Doc Willie O nga lang yung isa sa pinakatahimik na kandidato eh. 'Di ba? Nakipagbardagulan ba siya sa ibang mga kandidato? Hindi naman, 'di ba? Hindi niya man inatak talaga ng inatak. Tapos yun nga may mga tao talaga na pinag-iinitan siya. Ayun. Dinamdam pala ni Kawawa. Ako, to be honest, hindi si Doc Willie yung binoto kong vice president. But still, I'm thankful na yung mga videos niya dati ay malaking tulong sa akin. 'Di ba? Kaya syempre, no comment ako sa kanya. 'Di ba? Parang na lang, pasensya na, hindi ikaw yung vice president ko. 'Di ba? But still, I won't attack you. 'Di ba? Hindi kita pagsasalitaan ng masama. I'm still thankful pa rin doon sa sa mga videos mo na nagbigay ng hope sa akin dati. Kasi tayo mga Pilipino, kailangan natin yung mga videos ni Doc Willie Ong. Yung mga tipong guys, mga home remedies. Yung sa tipong hirap tayo sa buhay, hindi pa natin afford pumunta ng mga doktor. Pero dahil may mga videos ni Doc Willie Ong, 'di ba? Parang nabibigyan tayo ng hope ba na, ay salamat.
At least hindi na tayo nakapunta sa sa doktor, hindi na tayo gumastos pa. Kasi dito meron ng some kind advices dito sa YouTube, 'di ba? Dapat sobrang thankful pa rin tayo. Tapos yun nga, wag nating seryosoin masyado yung election, wag nating seryosoin. Issue lang ba, wag nating atakihin yung tao mismo kasi ganyan kawawa naman, 'di ba? Ngayon lang natin nakita yung emotions niya talaga, yung kung ano yung nararamdaman niya nung election time. 'Di ba? Kakalungkot Got lang. so many bashing. I just ran for vice president. What did I do wrong? I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. Di ba may kasabihan tayo? Ang mamatay ng dahil sa'yo is the Filipino worth dying for. Ouch. Gusto ko tumakbo pero paano ka tatakbo? Sabi ng doktor ko, kailan? Hindi ka na makakahabol. You have no more time. I need 2 to 3 months before they say if I will live or I will die. I was close to death 2, 3, 4, 5 times. I was having visions of war already. They say I was delirious. Grabe, no? They say I was insane. I had many mental exams. So ito po, this is what you do if you have cancer patient. You have to try get the best doctor, get the best diagnosis wherever in the world, US, UK, wherever you go. Nahihiya, I'm just ashamed. You know why? Because I'm lucky to have some money and people supporting me. You know my medicines, how expensive? I'm taking meropenem, carbapenems, one of the highest antibiotics. But our countrymen are very poor. They do not have health care. They are just dying there from the corruption of politicians. I'm sorry. Ouch. Nakita nyo, why is my voice like this? Why is my voice like this? Wala na ako boses. So sad. Na-dry na ako. Paus na ako. The old Nakakalungkot Parang nagbabibrate yung buong katawan ko. Willie, the old Doc Willie is gone. The duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie. This is the matapang Doc Willie Ong. Kaya pag sabihin nyo duwag at pagtok si Doc Willie, yun yung luma ha. Iba na to. Pasensya na po mga politiko, masasagasaan ko na kayong anyway pa ako. Pagat ko dila ko, mas mali siguro sinabi mo Doc. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. Nagjo-joke pa rin. I don't care. I will tell you the truth. Ito na yung some kind niya. Tawag dyan. Dinaramdam niya. Mga ibinabato sa kanya dati. 'Di ba? Kung tahimik lang siya dati, ito pala yung tunay niyang nararamdaman. So panoorin niyo to sa mga nang lait sa kanya or nang bash sa kanya nung time na yon. At syempre hindi lang kay Doc Will yung, syempre yung sa ibang tao din. Kasi di natin alam yung ibang tao, meron na pala silang sobrang hinanakit sa inyo, 'di ba? Kasi ako hindi naman talaga ako mapagbato talaga ng tawag diyan. Rerektahin ko yung tao. Mas siguro sa issue, pwede mo siyang magbigay ka ng komento doon. Or may criticism ka ba na nakita or gusto mo siyang i-criticize. Pero kung yung atakihin mo yung pagkatao mismo, 'di ba? Ito, baka naging ganito na yung mga tao na inatake nyo Politicians are corrupt in the Philippines. I agree. Sorry po Agree. kaibigan ko kayo lahat. Pasensya na po. Nagkaka-vision ako kagabi. I asked my doctor, every night I dream, there is a black hand trying to attack me. You can say I am crazy, okay lang. I do not have fear anymore. I don't care if you bash or like me anymore. I will tell you the truth. Let me drink a little rose. Grabe. Sana drama na lang to. Sana TV show na lang. Sana. All these food, they taste like metal. This watermelon for you tastes ordinary, but for me, watermelon and dragon
fruit for bowel movement. That is the correct process of healing. You should defecate, pass your bowels, and urinate every day. Get all the toxins out. You know what my doctor said? You can eat anything. You have cancer. You try to eat. Even if no taste, I try to eat. If I don't eat, I will die. These are my medicine. I will Grabe, take no? it in front of you. Sobrang challenging, ano. Hindi ba siya pwedeng, ano, yung may mga itutubo na lang? Or dito lang din naman siguro sa stomach yung bagsak niya, di ba? Kaya siguro pinapadaan niya na lang sa bunganga niya. Kasi sobrang, ano eh, mararamdaman mo talaga na hirap na siya eh. Tuloy. My relatives do not want me to make this video, but I said I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na mahal ko kayo po lahat. Hindi nyo naiintindihan kano ko Todos, kayo todos. kamahal. Bawat Mata yung takbo ko para balahibo. po sa inyo, hindi para sa akin. Unang kami, wala akong gastos kahit na pangalawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa niyo? Binas niyo na ako ng binas. Sumaba sobrang loob ko. Filipinos should be more caring, more honest. That's why we have all these hardships. Filipinos, love and cherish each other. Pray to the Blessed Virgin Mary. Pray to Padre Pio. Pray to the Lord Jesus Christ. My whole body is tingling right now, Doc Lisa. Ito, ang kapal-kapal. It's like a spirit came here, all over here. I thought I had... Wait lang ba? Ramdam na ramdam mo talaga yung ano, di ba? Yung sinabi ko kanina na, yung sinabi niya kanina na, tumatakbo lang din naman ako para sa mga tao, eh, sa mga Pilipino. Ito din yung isa sa sobrang sad, ano, sa Pilipinas ba na, parang, maano mo ba na, kung hindi ka sikat, wala, hindi ka mananalo. Di ba? Dapat dito sa politika, ano, dapat may pangalan. For example, si VP Sara dati. Dahil tatay niya si Duterte, siya talaga yung pinagpukusan talaga. Pero yun nga, hindi natin na makikita na ito si Doc Willie Ong, may super true pala talaga yung hangarin niya. Hindi na natin yun nakikita kasi siguro nakabase tayo sa hindi kilala eh. Diba? Sayang. Maskin ako, though, ang pagsisisi ko kasi doon kay VP Sara is yun nga, hindi ko in-expect kasi na ganyan lang din pala yung gagawin niya as a vice president, ano, na sobrang dami niyang issue. Di man lang natin malaman kung ano yung opinion niya sa WPS, di ba? Ewan ko kung ano, Pilipino ba talaga yung pinagsisilbihan niya. Kasi syempre, no comment sa WPS pero may comment kay Kibuloy, ibang klase din, di ba? Ito yung mga nami-miss natin ng mga politiko sana dapat eh na. Yun, subukan natin ba na tawag dyan, sobrang true talaga nila. Parang ngayon lang natin nakita to kasi ngayon lang din naman ano eh, sinabi talaga ni Doc Willie yung tipong ano, may hinaharap ka na malubhang sakit tapos ngayon mo siya ano, sinishare mo pa rin na yun lang naman talaga yung ano, yung tawag dyan, pinaka main goal mo kung bakit ka tumakbo. Diba? Sayang. Hindi siya nagkataon na ano, ipakita sa mga Pilipino yung ano, pagmamahal niya sa bayan. Same as ano din kay tawag doon, Miriam Defensor Santiago. Diba? Sayang din yun. Ika nga nila, a politician we never, a president ata yun, a president we never had, something like that. Sayang. Diba? My goodness. high blood pressure, natatakot ako. So I got them to check my BP now. This is my BP. 115/74. My BP 3 days ago is only 85/50. Laki ng pinagbago 3 days ago, I was vomiting, shouting, delirious.
Heart rate is always 118, temperature 36.8. Hindi po ako nagloloko. Hindi to bola-bola. Life and death to. Baka bukas patay na ako. Huwag naman If I sana. live, I will live for you. I will live for every Juan de la Cruz. We need good people to run. Good people to run as senator, president, congressman, lahat. Agree. We should love the earth. No to mining. We should love the earth, no to mining. Siguro kung senator, do you think lulusot kaya si Doc Willie sa senator? Maybe next election, if ever lang naman, na mabigyan talaga siya ng pagkakataon. Pero nung past, ewan ko rin, di ko rin masabi. Diba? Maybe next, if ever masurvive niya to, baka kaya niyang ipanalo yung pagiging senator. We should love the earth, no to mining. Yung mining kasi, yung mga negosyante din ayaw din magpapigil We should tax the correct people. Stop the corruption. Look, the Philippines is so rich. You politician, you bribe the people. You give them money to vote for you. You keep them stupid. Yun You lang. want them stupid. Take this. Low phosphate po ako. Lactulose. Low phosphate. Spironolactone Lasix. Diaphragm lozenges for the throat. Ayoko ako lang gagaling. Naiiyak ako. I was crying because they had the best health care. Our Filipinos have no health care. This is the new Doc Willie. Sorry Yun for lang. those watching. So yun, mas dinadamdam niya yun. Kasi siya daw, meron siyang best healthcare. Afford niya. Diba? Tapos marami pang nag-o-offer sa kanya ng tulong. Unlike daw sa mga simple Pilipino na wala talagang healthcare. No, meron namang mga ibang ahensya ng gobyerno talaga, pero syempre hindi lahat natutulungan talaga. Yun yung nakakalungkot. Nice sana yung vision niya or yung plans niya para sa mga Pilipino, di ba? I have to do this. This is my mission. Live or die, I will be true to myself. The only reason to live is I love my daughter, Catherine. I want to live. I love Yen Yen. I love Jelly. I love Lisa. I love Ryan. I love Mark. I love all the nurses here. I also love all the politicians here. You are my friends. Di ba kaibigan tayo? Pero masakit sa akin na namamatay yung mahihirap natin. Everything I do for you. Ako na nga pinakamalinis na ginagawa. Minababoy niyo pa ako. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I... Wala ganun yung ganun yung ibang Pilipino sa atin dito Ako admitted naman ako na sometimes ganun din ako. Na parang, siguro ngayon lang na parang, ganun pala yun. Yung tipong may pa-unit team kayo, tapos in the end kapag nagsipanalo na kayo, bigla kayong magbe-break. Ano yun? Parang tao lang din yung niloloko na parang unit team, suportahan nyo kami. Tapos pagkatapos na ng pagboto, biglang kakalasin yung unit team. Something like that. Nakakalungkot, diba? Ganyan tayo na po-fool. Ako admitted ako na minsan din ako na-fool sa mga ganyan. I think ito yung natutumbok dito Though hindi ko sinasabi na rekta siya sa sa unit team, but rekta talaga na sinabi ni na parang tayo mga Pilipino nakakaligtaan natin yung mga tunay talaga na mga tatakbo sana na maglilingkod talaga, like pure talaga yung intention nila. Kasi syempre, tayo kasi mga Pilipino, nagbe-base tayo sa kung sino yung may ads, kung sino yung sikat. Nagpaupo pa tayo, nag-top 1 ba yung senador isa? Di ba? Kung sino yung sikat, biruin mo, sasayaw-sayawan ka lang, tapos mananalo na agad. Tapos next election, I think may tatakbo na naman daw na artistang senador. Tapos tahan tayo, mananalo yan Artista yan Di ba? Tapos kapag naupo na sa Senado, wala rin pala. Butaw.
'Di ba? Hindi tao yung ano, pagsisilbihan, yung mga kaibigan nila. Nasasayang yung boto. Ito siguro si Duque yung nice to ano eh, kahit ano ba, congressman or senator. If ever lang naman mabigyan pa siya ng pagkakataon. Do to you? Why do you hate me so much? What did I do? I never attacked Duterte. I never attacked BBM. I never attacked Yan. Noli. I never attacked Pico. I am nice to them. I interviewed them. Is the Di ba? politics just a game? What is happening to me? I will tell you what is happening. In the past few days, parang marami akong napapanipinipan kasi. I saw my mom who is died. My mom died, nandun siya. Kinukuha na niya ako eh. All my 60 years old, I serve Filipino people. Lahat ng charity, all my charity work in Salamat Doc, in Makabayan Doctor, in doing charity work in Pasay Filipino Chinese for 25 years. We always give it to the Filipinos. We will talk medicine. They say I am crazy, but my serum ammonia is normal. Ano ba naramdaman ko ngayon, Lisa? Parang nanginginig ng buong katawan ko. So, anyway, I will decide if I put out this video or not. Pero this is how I feel. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. Actually, may intindihan lang din naman namin if ever talaga hindi siya makapag di ba? Pero siguro, ang ayaw lang ni Doc Willie is yung sa news nga, yung kung paano nila ibabalita Kasi syempre yung mga followers din kapag hindi nila narinig yung gusto nila marinig or nalaman yung gusto nilang malaman, parang gagawa sila ng mga kwento-kwento. Napagod na po si Doc. Story to be continued. Napagod na po si Doc. Kailangan na po muna ni Doc mag-rest. Jeremiah 17:14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. Ito din yung napapansin ko sa mga post ni Doc Willie yung dati pa man nung pandemic pa kasi ako nagsimula talagang hindi siya I think before pandemic pa. Tapos sa pandemic talaga siya mas lumakas, 'di ba? Papansin mo sa mga post niya, meron talaga siyang mga Bible verses, mga ganun, 'di ba? So, yun lang naman. So, malinaw pa sa klaro yun. So, original video link in the description box below, guys. Doc Willie Ong, support nyo yan. Subscribe nyo. Panoorin nyo yung mga videos niya, Kung gusto nyo ring makakuha ng mga tips, di ba? Especially kapag meron kayong mga dinaramdam. Kasi yun nga, di naman talaga parang lang kasi ako silent viewer lang talaga ako kay Doc Willie Ong. But yun, based na nakikita natin dito, sobrang nakakalungkot lang din na yun, parang dinadamdam niya pala talaga. Dinadamdam niya talaga dati. Kasi ako, nakikita ko dati na talaga, inaatake talaga siya ng tao. 'Di ba? Kasi parang, doktor, YouTuber ka lang, something like that yung mga comment nila. And then, siguro, dahil nga doon sa kay Isko Moreno hindi ko sinisisi si Isko Moreno. Yun yung nakikita ko ba na bakit siya inaatake ng todo ng mga tao. Kasi syempre, dahil inatake nila si Isko, parang damay yung Vice President pa. 'Di ba? Parang pinag-iinitan, pinagdidiskitahan din nila. Pero narinig nyo naman yun sa parteng panghuli ng video, parang sabi doon ni Doc Willie Ong na hindi ko naman inatake si Duterte, si Lenny, si Isko. 'Di ba? Pero bakit ganito yung kinalabasan? Inaatake pa rin siya ng mga tao. Sige guys, given na kapag nasa politika ka, may sasabihin at sasabihin talaga sa'yo yung tao. Pero kung yung aatakihin mo yung tao, iba kasi yung criticism sa pagiging politiko over sa sa ibabash mo lang talaga yung tao. Iba yun May epekto talaga yun. 'Di ba? Pwede ka naman mag-criticize lang na ganyan yung issue mo. May corruption ka dati, Yun, may right ka talaga doon na ipagdiinan mo yun kasi syempre tatakbo ka Tapos ganyan, hindi namin pwedeng kalimutan yan.
'di ba? Pero kung yung aatakihin mo na, "Anong ano mo, doktor ka lang, wala kang kwentang doktor," something like that, masasaktan talaga yung tao, 'di ba? Maapektuhan talaga yung ano niya, yung mental health niya. Ngayon lang natin nalaman. Ang ano lang dito, sabi nga dito ni Doc Willie Ong na, ito na yung matapang na Doc Willie Ong ha, yung dating duwag, hindi niyo na yun makikita dito. So it means, dati pa kinikimkim niya na, hindi niya lang masabi sa mga followers niya. Kasi yun nga, mahal niya naman yung mga followers niya, even yung mga bashers niya, even yung mga politicians daw. Yan tuloy, damay na yung mga buhayang politicians na pag-initan tuloy kayo. 'Di ba? Okay lang naman eh kung hindi nyo talaga iboboto yung tao. Why, ano, 'di ba? Magsalita ka pa ng mga masasakit na salita. Ako dati, 'di ba, yung ano, yung bugbog ng komento. Do si Lenny, medyo guilty ako doon kay Lenny. Medyo may ano talaga ako doon kasi yun nga, kaya tayo kasi kapag meron tayong mga nakikita dati sa social media, nung hindi pa tayo gaanong nag-iisip, pagtatawanan natin yung tao. Pero hindi ako to the point na kapag magbibigay ako ng kritisismo kay Lenny, irerektahin ko siya, like pupunta agad ako dun sa mga anak niya. Dati lang yung siguro kung may mga sasabihin siya na yung mga mali parang itinatama, 'di ba? Pero hindi ako yung tumatama, may ibang tumatama, which is nakikiano lang din ako ba, nakiki-agree. Pero hindi talaga ako yung tipong inaatake ko talaga si Lenny. Even si Pacquiao, hindi talaga akong tipong inaatake ko talaga si Pacquiao, ano. Parang nakikiano lang ako sa mga the way na kinorek nila ba. Pero yung kay Pacquiao na parang aanuhin mo si Pacquiao na yung pagiging ano niya, pagiging matigas niya magsalita, pagiging Bisaya niya, titirahin mo. Pangit na yung ganun. Kay Doc Willie Ong titirahin mo yung ano niya, pagiging doktor niya, sasabihan mo siya na walang kwenta. Pangit na yung ganun, di ba? Dapat, kung di mo gusto yung tao, di wag mong iboto. Wag mo nang batuhin na masama. Malaman-laman natin ngayon, sobrang ano pala, sobrang ganda pala ng ano, ng tawag dyan, ng plano ni ano, Doc Willie Ong sa mga Pilipino. Yan lang, hindi na natin nasubukan. Ewan ko kung masusubukan pa natin yan. Pagdasal na lang talaga natin, ano. So, yun lang naman muna. Medyo nakakalungkot lang din yung part na ano. Ay, nako. So, yeah, that's it. Again, Filipinoy si Doc Willie Ong. Like, comment, share, subscribe. Filipinoy is out.